So yun, eto na naman tayo. For today's video, gagawa tayo ng caramel sauce. Pwede nyo rin itong gamitin caramel filling. Depende na sa procedure nyo na gagawin. So today, tuturo ko sa inyo kung paano and madali lang naman to. So dito sa isang saucepan, maglalagay ako ng 1 cup ng granulated sugar o white sugar. Bubuksan ko yung apoy niyan to medium and then papabayaan lang natin siya hanggang matunaw na yung ilalim, hanggang mag-brown na yung ilalim niyan. Huwag niyong haluin dahil mas tatagal tayo magtunaw. Kapag nakikita nyong ganyan na medyo nasusunog na yung ilalim, tsaka nyo siya simulang haluin. Siguro mga tatagal to ng nasa 2 minutes lang naman. Dito naglagay na ako ng salt pero from the start, nung naglagay tayo ng sugar, pwede naman kayo na mag-add. 1/2 teaspoon yun para medyo maalat-alat at lumalaban yung medyo saltiness niya dun sa tamis ng caramel natin. Then, kapag tunaw na yung sugar, hayaan nyo siyang mag-brown. Okay lang yon. Kapag ganyan na, wala na kayong nakikitang granules ng sugar. Okay na yan. Maglalagay tayo ng 250 ml ng all-purpose cream. Yan. Hininaan ko talaga yung apoy niyan kasi delikado yan kapag naglagay tayo ng all-purpose cream bigla. Pumuputok-putok yan, tumatalsik-talsik. So, ingat kayo kapag gumagawa kayo ng caramel kasi mainit talaga to. And then, kapag nakita ko na-combine na yung ating all-purpose cream, pwede ko nang ibalik yung apoy sa medium. And then, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng sugar ulit. Para maiwasan natin mag-harden na masyado yung caramel natin. Kasi kapag lumamig yan, tapos pinabrown ko ng ganito yung caramel natin, pwedeng tumigas na yan parang magiging candy na yan. Pero kapag nag-add tayo ng 1/2 cup ng sugar, yon parang magiging syrup na siya. Ayoko naman nung maging light kasi yung caramel natin kasi naandun yung flavor sa pagsusunog ng sugar. Kaya ito yung procedure ko talaga. Talagang binabrown ko yung sugar para lumabas yung flavor and then yun nga, nag-a-add na lang ako ng 1/2 cup sugar para maging liquid siya kapag lumamig na. Hindi siya masyadong ganun katigas. So, lulutuin lang natin to. Ito na yon. Depende na yon sa gusto nyong kalabasan. Kapag gusto ko yung medyo syrup lang, yan. Pagka ganyan na yung texture niyan, yung lumulobo-lobo pa rin siya ng kakaunti. Hindi na yung maliliit, hindi na siya nagbabubbles, pero bumubula. Ano pa rin? Parang kumukulo pa din. Yan, okay na yan. Pwede na nang patayin yung apoy. And then, mag-a-add na tayo dito ng nasa 2 to 3 tablespoon ng butter. Ang ginagamit ko dito ay yung pangkomisari ng gold butter ng High Cups. Sa mga nagtatanong nito, dati kasi yung High Cups Marketing Corporation ay nakafocus lang talaga sa mga komisari, sa mga business to business. Kaya lang ngayon nga, na rin sila, parang nagbigay na rin sila ng kanilang mga products sa mga small business owners. So, malapit na, lalabas na yung mga ganito nila, lalong shortening, margarine nila, yung crispy fry nila, lalabas na sa market. Natigwa 1 kilo lang para makabili na rin yung mga small business owner. So, eto na, yung problema natin dito, makikita nyo siya, parang sunog yung all-purpose cream, diba? Parang maaligasga siya. Hindi ako sure kung dahil to sa all-purpose cream kasi since gumagawa ako ng caramel, yun na talaga yung ginagamit ko. Pero masusolusyonan naman yan. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko lang to sa blender for 3 minutes. Pwede nyo muna tong palamigin bago nyo siya i-blender para hindi naman delikado kasi napakainit talaga nito. Pero ako depende sa gusto ko. Kapag gusto kong gagamitin ko siya, malapot na siya, bine-blender ko na siya kaagad. Pero pagka okay lang naman, pang syrup-syrup lang, kahit pag malamig ko na siya i-blender. So, depende pa rin sa inyo. Kapag gusto nyo ng mas makapal, mas malapot yung inyong caramel na magagawa, mas tagalan nyo lang yung luto, yung ganun lang naman yun. Mukhang malabnaw pa yan kasi mainit pa talaga yan, pero kapag lumamig yan, yun yung makikita yung pagkalapot niyan. Kapag nasobrahan kayo sa luto, kunyari masyadong matigas kaysa doon sa gusto nyong kalabasan, pwede naman kayo mag-add ng paunti-unting all-purpose cream para lumabnaw siya. Yun lang yun din. Kapag wala na kayong all-purpose cream, pwede rin ng paunti-unting gatas. Kapag nagpe-blender, lalo na pag mainit pa, mag-ingat again dahil napakainit talaga nito. Kapag biglang bukas mo at walang takip yan, pwede yung tumalsik-talsik sa mukha mo. So, mag-iingat talaga. So, makikita nyo, nag-i-smoothen naman talaga siya agad. Yung nakikreate niyang bubble sa pag-mix natin, mawawala once na-rested na natin siya. Magiging smooth talaga yan kapag na-rest nyo na. Pwede kayong gumawa ng maraming batch nito kasi hindi to basta-basta nasisira. Gawa to sa purong sugar, hindi to madaling masira. Pwede kayong gumawa ng malaking batch and store nyo lang siya sa fridge.
So, dito dun sa measurement natin na ibinigay, nakagawa tayo ng nasa 420 ml ng ating caramel. Instant! Ang bilis lang, 'di ba? And mas mura. At syempre, ang pinaka-importante naman dito ay yung masarap. Sobrang pure niya, talagang made from real ingredients, walang halong chemical, wala kang malalasahan na artificial. So, ayun na nga, makikita nyo naman, smooth na yan, yung mga bubbles na natitira niyan ay mawawala. Napakaraming pwede nyong paggamitan dito. Kapag may time ako, gagawan ko ng video. Pwede nyo tong i-whip para maging frosting. So, yun. Pwede nyo itong ihalo sa mga buttercream, sa ganache, pwede nyo itong ipang filling sa donut, napakadami. So, hindi kayo mauubusan. Kung gagawa kayo nito, ang dami nyo pwedeng paggamitan. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pang muli lutong tinapay. Bye!